yung ating pong kalakasang kibro ay hindi pa nababawasan. Malamang-lamang atin na po itong laban na ito at madadali na naman natin. Ang pagiging malapit ni Governor Umali sa Presidente ng Pilipinas ay isang malaking adbentahe, hindi lamang para sa kanya kundi lalong higit para sa mga mamamayan ng lalawigan ng Silangan Mindoro. Bunsod nito, maraming Mindoreño ang naniniwala at umaasa na mapupuspos ng biyaya mula sa pamahalaang nasyonal ang lalawigan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area. Model units available at the site for viewing. Pamahay Project Owner, Westchester Realty Corporation. Marketing Manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan. Matapos na manumpa, isinagawa naman sa SP Session Hall ang inaugural session ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Yumerlito Dolor bilang presiding officer, habang majority floor leader naman si Bocal Romeo Infantado. Bahagi ng inaugural session ang pagbibigay ni Governor Umali ng kanyang inaugural address sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, kung saan muli nitong inilahad ang kanyang mga programa at problema ang kanyang tututukan sa loob ng 3 taong panunungkulan. Kabilang na dito ang pagresolba sa problema sa pagbaha at ang patuloy na proteksyon sa kalikasan laban sa pagmimina. Samantala, inaasahan naman na magiging magkatuwang ang Sangguniang Panlalawigan at ang punong lalawigan sa pagpapatupad ng maayos na proyekto at ordinansa para sa Silangan Mindoro. Itinakda naman ang araw ng Huwebes bilang araw ng sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. Samantala, kaugnay pa rin sa pagbubukas ng sesyon sa mga bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, isa-isa nang tinatalakay ang mga bagong proyekto sa mga darating na sesyon. Isa sa mga plano ng bagong Sangguniang Panlalawigan ay ang paglilipat ng Legislative Hall sa Benigno Aquino Building, kung saan nais ng bagong administrasyon na magkaroon ng isang batasang panlalawigan. Ayon sa bagong halal na Vice-Gobernador na si Honorable Yumerlito Dolor, ang proyektong ito ay naihain na nung nakaraang administrasyon at inaasahang maisa sa katuparan ngayon sa ilalim ng bagong pamunuan ng lalawigan. Layo ng proyektong ito na mapag-isa ang lahat ng departamento na mas nasakupan ng legislative body at upang mas mapadali sa mamamayan na tukuyin ang mga opisina at nasa ilalim ng Sangguniang Panlalawigan. Adhikain din umano ng planong ito na maisama sa lilipatang gusali ang opisina ng kongresista sa una at ikalawang distrito. So yung Sanggunian kasi walang committee area dati kung saan nakakapag-hold kami ng committee hearings. Kung kaya nga yung launch ng Sangguniang Panlalawigan na dati bakanting opisina, kinonvert ko ito into committee room ng Sangguniang Panlalawigan para yung mga committee hearings sa aming maliliit doon na gagawin. Sunod na plano dito, bukod doon sa physical development, yung staff natin, meron kami reorganization of the staff. What I mean is, hindi yung pag-reorganize ng posisyon, kundi yung mga duties and functions ng ating mga empleyado. Titingnan natin kung tama ba yung positions nila doon sa ginagawa nila ngayon, at yung duties and functions nila.
Ikatlo, meron tayong inventory ng lahat ng mga pag-aari ng Sangguniang Panlalawigan upang yung resources sa Sangguniang Panlalawigan hindi ma-deplete kasi kahit paano sabihin natin na maraming resources natin na di-deplete because of not proper utilization ng resources natin. Ika-apat, yung capacity development ng mga board members kasama yung ating mga vice mayors and councilors nakaplansya na rin. Nakapag-dialogue na ako sa TILG. We're already finalizing the details ng ating training program for all the board members, vice mayors and councilors para yung flow ng legislation ay tama. Ang proyekto ay inaasahang masimulan sa sandaling may konkreto ang kabuuang plano at pagsasaayos ng gusali. At inaasahang lubos na magagamit sa pagpasok o bago sumapit ang second quarter ng taong 2012 sa ngayon ay nanatili pa rin ang paggamit ng dating session hall at pagsasaayos nito hanggang sa matapos ang pagpapatayo ng bagong legislative building. Sa atin pong public service, nananawagan po ang magulang ni Glades Martinez, 20 taong gulang, taga-barangay Balingaya na nawawala noon pang linggo, na kung saan ay nagpaalam na magtutungo siya sa bayan ng Calapan upang kausapin lang ang isang kaibigan, subalit din na ito nakabalik. Naka-t-shirt ito na may tatak na Naval Reserve uniform niya, ito sa PCC ROTC. Panawagan ng mga magulang na kung sino man ang nakakakita ay ipagbigay alam po lamang sa mga numerong 0915-833-4509 o sa mga numerong 0918-291-6213 at hanapin ang kanyang kapatid na si Mrs. Florinda Abrigo. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Jennifer Bermejo na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.